Ako si Mila, 11 taong gulang. At ang kapatid ko ay si Gab, 8 taon. Madalas kaming maglaro sa likod ng bahay, kung saan may malawak na kagubatan na tila walang katapusan. Isang araw, sa gitna ng aming paglalaro, naisipan naming maglakad ng mas malayo pa kaysa sa dati. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay nagsasayaw sa hangin habang naglalakad kami. Habang lumalalim ang aming paglalakad, napansin naming unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang mga puno ay tila mas lumalaki, at ang mga tunog ng kagubatan ay nagiging mas kakaiba. Parang may bumubulong sa amin, mga tunog na hindi namin narinig dati. Mila, naririnig mo ba yon? Tanong ni Gab, hawak ang aking kamay. Oo, Gab. Parang may tumatawag sa atin. Sagot ko, nararamdaman ng kakaibang kilabot na bumabalot sa akin. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtutulak sa amin na magpatuloy. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng aming mga paa, ngunit ang pag-usisa ay mas malakas kaysa sa takot. Sa aming paglalakad, bigla kaming nakarating sa isang lugar na puno ng mga bulaklak na kumikinang na parang mga bituin. Ang mga kulay nito ay hindi karaniwan, asul, lila, at dilaw na tila naglalaro sa hangin. Sa gitna ng lugar na iyon, may nakatayong isang lumang pader na gawa sa bato, napapalibutan ng mga baging at lumot. Ano kaya ang nasa likod ng pader na ito? Tanong ni Gab, ang mga matay puno ng pagkamangha. Halika, tingnan natin, sabi ko. Hinila si Gab papalapit sa pader. Sa aming paglapit, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa likod ng pader. May pinto itong gawa sa kahoy na may ukit ng mga kakaibang simbolo. Anong kaharian kaya ang nakatago dito? Biglang may narinig na kaming kaluskos mula sa likod. Isang matandang lalaking may mahabang balbas ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Hindi dapat kayo nandito, sabi niya. Ang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang lugar na ito ay hindi para sa inyo. Pasensya na po, naligaw po kami. Sagot ni Gab, nanginginig. Pero hindi ko maiwasang magtanong, ano po ba ang nasa likod ng pader na ito? Ngumiti ang matandang lalaki. Ngunit hindi iyon ang ngiti ng pagkamangha. Isang lihim na kaharian, ngunit hindi lahat ay nakakapasok ng ligtas. Pulong niya, ang mga matay nagliliwanag sa dilim. Hinila ko si Gab, ngunit bago pa kami makalayo, bigla kaming nakaramdam ng kakaibang puwersa. Ang lupa ay tila umuga, at ang pinto sa pader ay unti-unting bumukas. Naglalabas ng liwanag na kumikinang sa dilim ng kagubatan. Napatingin kami sa isa't isa ni Gab. Alam naming kailangan naming tuklasin ang misteryo sa likod ng pader na iyon. Habang unti-unting nagbubukas ang pinto, nararamdaman naming may kakaibang enerhiya na tumutulak sa amin papasok. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa likod ng mahiwagang pader? Sa kabila ng nakakatakot na simula ng aming paglalakbay, ang aming pagkakatuklas sa lihim na kaharian ay tila isang panaginip na nagkatotoo. Ako si Maria at kasama ko ang kapatid kong si Juan. Mula sa makapal na kagubatan kung saan kami naligaw, 100 kubling bakuran ang lumitaw sa aming harapan. Tila ito'y isang malawak na hardin na puno ng hindi pangkaraniwang mga halaman at bulaklak na kumikinang sa iba't ibang kulay. Ang hangin ay puno ng matamis na samyo at ang mga pagsayaw ng mga dahon sa hangin ay tila musika na nag-aanyaya sa amin na pumasok. Habang naglalakad kami, ang aming mga mata ay hindi mapakali sa pagtingin sa kakaibang tanawin. Ang mga puno ay may mga ugat na tila lumilipad sa hangin, at ang kanilang mga dahon ay may sariling liwanag. Sa gitna ng hardin, may isang maliit na lawa na kasing linaw ng kristal. Ang tubig nito ay naglalabas ng liwanag na tila naglalaman ng mga bituin. Nararamdaman kong may kuryente sa paligid nito at bawat hakbang ay parang nagdadala ng bagong hiwaga. Juan, tingnan mo to.
Sabi ko, habang itinuro ang isang bulaklak na parang gawa sa purong ginto. Lumapit kami at napansin na ang mga bulaklak ay bumubuka sa ritmo ng aming mga paghinga na para bang nakikipag-ugnayan sa amin. Habang patuloy kaming naglalakad, narinig namin ang mahina na tunog ng mga kampana na tila nanggagaling sa likod ng isang malaking puno. Nagkatinginan kami ni Juan, parehong nagtataka at nababalot ng kuryosidad. Sinundan-simandan namin ang tunog at sa aming paglapit, isang liwanag ang lumitaw sa likod ng puno. Doon namin natuklasan ang isang daan patungo sa isang mas malawak na bahagi ng kaharian. Sa dulo ng daan ay naroon ang isang malaking arko na gawa sa pilak. Sa ibabaw nito ay may mga ukit ng hindi kilalang mga simbolo na kumikinang sa bawat pagpintig ng hangin. Sa kabila ng arko, nakita namin ang isang palasyo na tila gawa sa mga ulap na nagbabago ng kulay sa bawat pagtama ng liwanag ng araw. Ang palasyo ay may mga tore na umaabot sa langit at ang mga bintana nito ay tila gawa sa mga bahaghari. Habang papalapit kami, naramdaman namin ang biglang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Ang mga damo at halaman sa paligid namin ay tila umaawit at ang tunog ay nagiging mas malakas habang papalapit kami sa palasyo. Sa loob ng aming mga puso, para bang may pumipintig na hindi maipaliwanag na damdamin, isang halo ng takot at pagkamangha. Pagdating namin sa harap ng palasyo, isang malaking pintuan ang bumukas. Sa loob nito ay may isang malaking bulwagan na punong-puno ng liwanag. Ang mga dingding nito ay puno ng mga ukit ng iba't ibang kwento, mga alamat, na tila nagpapakita ng kasaysayan ng kaharian. Sa gitna ng bulwagan ay naroon ang isang mataas na trono na yari sa kristal, at sa trono ay nakaupo ang isang nilalang na may hindi maipaliwanag na anyo. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin at ang kanyang buhok ay parang agos ng tubig. Maligayang pagdating, Maria at Juan. Sabi ng nilalang, ang kanyang boses ay parang musika sa aming pandinig. Ako si Amara, ang tagapangalaga ng kaharian na ito. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Nagkatinginan kami ni Juan, nagtataka kung paano niya nalaman ang aming mga pangalan. Ngunit bago pa kami makapagtanong, nagpatuloy si Amara sa pagsasalita. Ang inyong pagdating ay nagdala ng bagong pag-asa sa kaharian, ngunit may mga panganib na nagkukubli sa bawat sulok ng ating mundo. Kailangan ko ang inyong tulong upang mapanatili ang balanse at kapayapaan. Hindi kami makapaniwala sa aming naririnig. Kami, dalawang batang naligaw, ay inaasahang maging bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento ng pakikipagsapalaran at mahika. Ngunit bago pa kami makapagsalita, biglang umikot ang mundo sa paligid namin. Ang mga dingding ng bulwagan ay nagbago at nakita namin ang mga larawan ng mga mandirigma na nakikipaglaban sa mga nilalang na hindi namin kilala. Sa isang iglap, ang trono ay naglaho at si Amara ay nagbistulang isang anino. Ang kanyang boses ay narinig namin na tila nanggagaling sa lahat ng direksyon. Mag-ingat kayo sapagkat hindi lahat ng nakikita ay totoo. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Habang unti-unting bumabalik ang liwanag, naramdaman namin ang malamig na hangin sa paligid. Ang pintuan ay muling bumukas, ngunit sa pagkakataong ito, ang palasyo ay nagmistulang isang labirint ng mga daan at liko. Kami ni Juan ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang aming mga puso ay puno ng kaba, at ang aming isipan ay puno ng tanong. Ano ang tunay na layunin ng aming pagdating sa kaharian? At sino si Amara, ang nilalang na tila nawawala sa bawat pagtama ng liwanag? Sa kabila ng takot, alam namin na kailangan naming magpatuloy, sapagkat ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa likod ng aming mga isip, isang katanungan
ang patuloy na bumabalik. Ano ang naghihintay sa amin sa susunod na hakbang ng aming paglalakbay? Nang magising kami mula sa isang mahimbing na tulog, agad kaming nagulat sa aming paligid. Ang dating madilim at masukal na kagubatan ay napalitan ng isang paraiso na puno ng kulay at liwanag. Ang mga puno ay puno ng mga prutas na hindi namin nakita dati. Ang hangin ay puno ng matamis na halimuyak. At ang sahig ng kagubatan ay natatakpan ng mga bulaklak na kumikislap sa sinag ng araw. Anong lugar ito? Tanong ni Kuya habang dahan-dahang tumayo. Nagtataka sa kagandahan ng paligid. Kahit ako ay hindi makapaniwala. Ito ba ang lihim na kaharian na sinasabi sa mga lumang kwento? Akala ko panaginip lang ito, sagot ko. Pinipisi lang aking braso para masiguradong gising ako. Habang kami ay naglalakad, napansin namin ang isang maliit na ilog na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang tubig nito ay tila may mga bahaghari at sa kanyang daloy ay parang may musika na nagmumula. Sa tabi ng ilog, nakakita kami ng mga nilalang na hindi namin maipaliwanag. Mga hayop na may pakpak, mga isda na lumilipad sa hangin, at mga puno na nag-uusap sa isa't isa. May dapat tayong alamin dito, sabi ni Kuya, na palaging mas mapagmasid sa aming dalawa. Baka ito ang daan pauwi. Sumang-ayon ako sa kanya. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng lugar, may kung anong bumabagabag sa akin. Parang may mga matang nakamasid, mga matang hindi namin maaninag, pero alam kong naroroon. Pagkaraan ng ilang sandali, na may kaunting kaba sa aming dibdib, napadpad kami sa isang malaking palasyo na tila yari sa kristal. Ang mga pader nito ay kumikinang sa liwanag at ang paligid ay puno ng mga halaman na hindi namin nakita dati. Sa labas ng palasyo, may mga tao o nilalang na tila nagdiriwang. Sila ay nagsasayaw, kumakanta, at ang kasiyahan ay nararamdaman namin kahit kami nasa malayo. Parang may kapistahan, sabi ni Kuya, na may ngiti sa labi. Baka ito'y para sa atin. Ngunit bago pa kami makalapit, isang matandang lalaki na may mahaba at puting balbas ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan, ngunit may halong lungkot. Maligayang pagdating sa kaharian ng Althea, sabi niya sa amin. Ako si Lirael, ang tagapangalaga ng lugar na ito. Tinanong namin siya kung paano kami nakarating dito at kung paano kami makakabalik sa aming tahanan. Sinabi ni Lirael na ang kaharian ng Althea ay isang lugar na matagal nang nakatago sa mga tao. Ang mga nakakarating dito ay mga piniling bumalik o manatili. Ngunit bakit kami? Tanong ko, naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. May isang lihim na nakatago sa inyo, sagot ni Lirael na may pagkaseryoso sa tinig. Isang kapangyarihan na maaaring magligtas o magwasak sa kaharian. Nagkatinginan kami ni Kuya. Nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Lirael. Ang aming buhay, bago kami naligaw, ay normal lamang. Walang kapangyarihan, walang kakaibang bagay. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila may bigat. At hindi namin maiwasang makaramdam ng pag-alala. Sinamahan kami ni Lirael, papasok sa palasyo kung saan ang kasiyahan ay patuloy. Sa loob, may isang malaking silid na puno ng mga paintings at estatwa. Bawat isa ay nagkukwento ng kasaysayan ng kaharian. Sa isang sulok, may isang malaking salamin na tila may sariling buhay. Sa tuwing titingnan namin, nag-iiba ang mga imahe, mga lugar, mga tao, mga pangyayari na hindi namin kilala. Ang salaming ito ay ang susi, sabi ni Lirael. Ngunit kayo lamang ang makapagpapakita ng tunay na daan. Kami ay naguguluhan, ngunit alam namin na kailangan naming subukan. Nilapitan ni Kuya ang salamin at biglang lumitaw ang isang imahe ng aming tahanan, ang aming pamilya na nag-aalala sa aming pagkawala. Sa isang iglap, nawala ito at napalitan ng isang imahe ng isang madilim na lugar,
puno ng mga anino at takot. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa nakita. Ngunit bago pa man masagot ni Lirael ang aking tanong, isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa paligid. Ang palasyo ay tila gumagalaw at ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magpanik. Ang kaharian ay nasa panganib. Sigaw ni Lirael. Ang kapangyarihan na nasa inyo ay kailangan upang iligtas ito. At sa gitna ng kaguluhan, isang malaking pintuan sa likod ng salamin ang biglang bumukas. Sa loob nito, 100 na puno ng liwanag at dilim, 100 na tila walang hanggan. Kayo lamang ang makapagpapasya. Bulong ni Lirael. Maaari kayong bumalik sa inyong mundo o iligtas ang kaharian. Nagkatinginan kami ni Kuya, alam naming ang desisyon ay sa amin lamang. Ngunit bago pa man kami makapag-isip, isang anino ang lumitaw mula sa dilim. Isang anino na tila may sariling buhay at kami ay natigilan sa takot. Ang lihim na kaharian ay may mas malalim na misteryo kaysa sa inaakala namin. Sa ilalim ng kumikinang na liwanag ng buwan, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa aming paligid habang naglalakad kami sa makipot na landas na tila patungo sa kawalang hanggan. Ako si Lila at kasama ko ang aking kapatid na si Lucas. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aming mga puso, nagpatuloy kami sa paglalakbay sa hindi pamilyar na lugar na namumutiktik sa misteryo at mahika. Mula nang maligaw kami sa gubat, natagpuan namin ang aming mga sarili sa harap ng isang kaharian na hindi namin alam na umiiral. Ang mga puno ay kumikinang sa kulay ginto at pilak at ang mga bulaklak ay kumakanta ng mga melodiya na tila umaalalay sa aming bawat hakbang. Sa bawat sulok ay may mga nilalang na hindi namin mawari. Mga diwata, mga duwende, at mga hayop na may pakpak ng paru-paro. Tila imposible ito, Lila. Bulong ni Lucas habang patuloy kaming naglalakad. Parang nasa ibang mundo tayo. Napakapit ako ng mahigpit sa kanyang kamay. Oo, pero pakiramdam ko ay hindi tayo dapat matakot. Parang tinatawag tayo ng lugar na ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang malawak na parang kung saan makikita ang isang napakalaking kastilyo sa di kalayuan. Ito ay punong-puno ng mga detalye. Ang mga tore ay tila umabot sa mga ulap at ang mga bintana ay kumikislap sa liwanag ng mga bituin. Sa gitna ng parang ay may isang matandang puno at sa ilalim nito ay naroon ang isang matandang lalaking nakaupo sa isang gintong upuan. Maligayang pagdating, mga bata. Bati ng matandang lalaki, ang kanyang boses ay punong-puno ng kabaitan at awtoridad. Ako si Haran, ang tagapangalaga ng kaharian ng Ilumia. Ilumia? Tanong ni Lucas, puno ng pagtataka. Ano ang lugar na ito? Lumapit kami kay Haran at nagpatuloy siya sa kanyang kwento. Ang Ilumia ay isang lihim na kaharian na hindi nakikita ng mga mortal. Ito ay isang lugar ng mahika at hiwaga, kung saan ang mga pangarap ay nagiging realidad. Matagal nang nawala ang kaharian sa mata ng mundo, ngunit ang inyong pagdating ay nagdala ng bagong pag-asa. Bakit kami? Tanong ko, naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Ano ang ibig mong sabihin sa bagong pag-asa? May panganib na nagbabantang sumira sa Ilumia, sagot ni Haran. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Isang madilim na puwersa ang nagtatangkang sakupin ang aming kaharian, at kayo ang mga piniling magligtas dito. Naramdaman ko ang bigat ng sinasabi ni Haran. Kami? Magliligtas sa isang kaharian, halos hindi kami makapaniwala. Ngunit sa isang bahagi ng aking puso, alam kong may dahilan kung bakit kami narito. Paano kami makakatulong? Tanong ni Lucas, na tila handa na sa hamon. Ang puso ng Ilumia ay nasa kastilyo, ngunit ito ay pinoprotektahan ng mga mahiwagang hadlang.
Paliwanag ni Haran. Kailangan niyong hanapin ang mga susi ng kaharian na nakakalat sa iba't ibang lugar. Kapag nakumpleto niyo ang mga ito, mabubuksan ninyo ang lagusan patungo sa mahiwagang puso ng Ilumia. Nagsimula kaming maglakbay patungo sa kastilyo. Ang aming mga puso ay puno ng determinasyon. Sa aming paglalakbay, nakilala namin ang iba't ibang nilalang na tumulong sa amin sa paghahanap ng mga susi. May mga diwata na nagbigay ng liwanag sa aming landas, mga duwende na nagbigay ng mahika upang makalagpasan sa mga hadlang, at mga hayop na nagbigay ng lakas ng loob sa aming paglalakbay. Ngunit sa kabila ng lahat ng tulong na aming natanggap, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya na palaging sumusunod sa amin. Isang malamig na hangin na tila bumabalot sa aming mga hakbang, isang anino na palaging nasa gilid ng aming paningin. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may kung sino o ano na nagmamasid sa amin. Isang gabi, habang kami ay nagpapahinga sa lilim ng mga puno, naramdaman ko ang pamilyar na hangin. Tumayo ako at sinundan ang direksyon ng hangin, iniwan si Lucas na natutulog. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan ko ang isang mahiwagang portal na kumikislap sa kakaibang liwanag. Sa kabila nito ay isang pamilyar na tanawin. Ang aming tahanan. Puno ng pag-alinlangan, lumapit ako. At sa sandaling iyon, narinig ko ang isang tinig na pamilyar. Lila, bumalik ka na. Huwag mong ituloy ang iyong paglalakbay. Dito ka na dapat. Sa gulat, napaatras ako. Ang tinig na iyon ay sa aming ina. Ngunit paano iyon posible? Muli akong lumapit sa portal at sa aking pagdampi sa liwanag, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na nagbabalak hilahin ako pabalik sa aming mundo. Ngunit sa isang iglap, biglang naglaho ang portal at kasama nito ang tinig. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng kagubatan, naguguluhan, at puno ng takot. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano ang lihim na nakatago sa likod ng kaharian ng Ilumia? Sa dulo ng gabing iyon, bumalik ako kay Lucas at sa kanyang pagngiti, alam kong hindi kami nag-iisa sa aming misyon. Ngunit ang tanong ay nanatili. Ano nga ba ang tunay na layunin ng aming pagdating sa Ilumia? At sino ang nasa likod ng mahiwagang presensya na sumusunod sa amin? Sa loob ng ilang araw ng paglalakbay, palaging may pakiramdam na may kakaibang bagay na nangyayari sa paligid namin. Ako si Clara, ang nakatatandang kapatid, at kasama ko si Leo, ang aking masayahing kapatid na lalaki. Magmula nang naligaw kami sa kagubatan, ang daan ay tila bumababa sa isang bagong mundo, isang daigdig na hindi namin kailanman inaasahan. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa narating namin ang isang matandang tulay na gawa sa kahoy. Ang tubig sa ilalim nito ay kasing linaw ng kristal na may mga isda na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Nang kami tumawid, parang may mahiwagang enerhiya na bumalot sa amin. Sa kabila ng tulay ay isang kaharian na hindi ka panipaniwala sa ganda. Parang kuha mula sa isang lumang libro ng mga kwento. Ang mga puno ay may kulay pilak na mga dahon, at sa ere ay lumilipad ang mga paru-paro na may iba't ibang kulay. Sa gitna ng kaharian ay may isang palasyo na tila gawa sa mga bituin at ginto. Ang mga tore nito ay bumabagta sa kalangitan, naglalabas ng liwanag na tila isang mahika. Leo, tingnan mo yon? Bulong ko, puno ng pagkamangha habang hinahatak ko siya para mas makalapit pa. Hindi ba't kamangha-mangha? Tumango si Leo, hawak ang kamay ko. Parang ang lahat ay panaginip, Clara. Akala ko ba naliligaw tayo? Ngunit habang papalapit kami sa palasyo, unti-unting nawala ang aming kaba. Sa halip, napalitan ito ng pag-usisa. Sa pintuan ng palasyo, isang magiliw na boses ang bumati sa amin. Isang matangkad na kabayo na may pakpak ang lumapit sa amin. Ang kanyang balahibo ay puting-puti at ang mga mata
ay tila nag-aapoy sa kabutihan. Maligayang pagdating Clara at Leo, sabi niya na ikinagulat namin. Ako si Argent, tagapagbantay ng lihim na kaharian. Naghihintay kami sa inyong pagdating. Paano niya kami nalaman? Ang tanong na ito, ang naging sanhi ng aming katahimikan. Tila nababasa ni Argent ang aming mga isipan. At ngumiti siya, na para bang lahat ng mga bagay ay may dahilan. Ang kaharian na ito ay para sa mga naliligaw, sa mga naghahanap ng kanilang landas, paliwanag niya, habang iniimbita kaming pumasok. At kayo ay mga espesyal na bisita, marami kayong matutuklasan dito. Sa loob ng palasyo, ang mga dingding ay tila gawa sa salamin na naglalabas ng mga tanawin ng iba't ibang bahagi ng kaharian. May mga makukulay na hardin, lawa na kumikinang sa sinag ng buwan, at mga nilalang na aming nakikita lamang sa mga kwento, mga diwata, duwende, at dragon. Bawat hakbang namin ay puno ng hiwaga at pagtuklas. Hindi nagtagal, dumating kami sa isang malaking bulwagan kung saan naroon ang trono na tila gawa sa mga ulap. Sa tabi nito ay may isang mapagmahal na reyna. Ang kanyang korona ay kumikislap sa liwanag. Maligayang pagdating sa lihim na kaharian, sabi ng reyna na may tinig na puno ng pag-asa. Ako si Reyna Serafina. Ang inyong pagdating ay nagdadala ng bagong liwanag sa aming mundo. Pinatuloy niya kami sa kanyang tabi, sa kanyang mga mata. Nakita namin ang mga kwento ng luma at bagong panahon, mga lihim ng kaharian na hindi pa namin nauunawaan. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, isang misteryo ang biglang lumitaw. Habang nag-uusap kami, isang alingawngaw ang dumaan sa bulwagan, isang tawag na tila galing sa malayo, puno ng pag-aalala. May darating, bulong ni Reyna Serafina, ang kanyang muka ay nababalot ng kunot. Isang panganib na hindi pa namin nakikita. Bago kami makapagtanong, biglang nagliwanag ang bulwagan at ang mga imahe sa salamin ay nagpakita ng isang nilalang na hindi namin kilala. Isang anino na tila nagtatago sa dilim. Clara, Leo, sabi ni Argent, ang kanyang tinig ay puno ng babala. Kailangan nating malaman ang lihim ng inyong pagdating. Ang kaharian ay nasa panganib. Kami natigilan, puno ng kaba at pag-aalala. Ano ang ibig sabihin nito? Paano namin malalaman ang aming papel sa kaharian na ito? Habang ang silid ay napuno ng tensyon, isang pinto ang bumukas sa likod ng trono. Naglalabas ng liwanag na kumikinang sa aming mga mata. Ang liwanag na iyon ay tila isang panawagan, isang landas na kailangang naming sundan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming paglalakbay. Ang aming mga puso ay puno ng kaba at pananabik. Ano ang lihim ng aming pagdating sa lihim na kaharian? At paano namin haharapin ang darating na panganib? Sa loob ng kaharian na puno ng hiwaga, natagpuan namin ang aming mga sarili sa gitna ng isang kwento na hindi namin inaasahan. At ang aming susunod na hakbang ay maaaring baguhin ang lahat. Sa kabila ng nakakatakot na paglalakbay sa kakahuyan, ang mga yapak namin ni Ellie ay patuloy na sumasalubong sa malamig at mapanglaw na hangin. Ang mga puno ay tila nagmamasid sa amin. Ang kanilang mga sanga ay kumakaluskos na para bang may lihim silang nais ipabatid. Hindi namin alam kung gaano na kami kalayo sa aming tahanan. Ngunit ang kakaibang enerhiya sa paligid ay tila humihila sa amin, papunta sa isang direksyon. Anya, nararamdaman mo rin ba iyon? Tanong ni Ellie, ang aking kapatid. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at kuryosidad. Tumango ako bilang tugon, sapagkat ang damdamin ng misteryo at pag-asam ay sumisikip din sa aking dibdib. Sa aming paglalakad, biglang lumitaw ang isang makipot na daan na nababalot ng mga bulaklak na hindi namin kilala. Ang mga bulaklak na iyon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, at ang kanilang bango
ay tila may kakaibang epekto sa aming diwa. Dahan-dahan kaming nagpatuloy, hinahayaang umakay kami ng di kilalang puwersa patungo sa isang bagong mundo. Hindi nagtagal ay narating namin ang isang malawak na larangan na puno ng mga puno ng kristal. Kumikinang sa iba't ibang kulay. Ang mga puno ay lumilikha ng musika sa bawat paggalaw ng hangin. Isang himig na hindi namin maipaliwanag. Sa gitna ng larangan ay may isang malaking pintuan, tila gawa sa purong ginto at pilak na kumikinang sa ilalim ng mga bituin. Ellie, tingnan mo yon! Sigaw ko, sabay turo sa pintuan. Agad kaming naglakad patungo sa pintuan. Ang aming mga puso ay nag-uumapaw sa pag-asam na marating ang kung anumang misteryo ang nasa likod nito. Paglapit namin sa pintuan, napansin namin ang mga ukit sa kahoy nito, mga simbolo at larawan ng mga nilalang na hindi namin kilala. Ang bawat ukit ay tila may kwento, mga kwento ng mga digmaan, kapayapaan at mahiwagang mga nilalang. Hinaplos ni Ellie ang mga ukit at naramdaman namin ang panginginig ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Biglang bumukas ang pintuan at sa likod nito ay bumungad ang isang tanawin na hindi namin inaasahan. Isang kaharian na puno ng mga lumilipad na isla, mga palasyo na gawa sa mga ulap, at mga nilalang na lumilipad na may mga pakpak na gawa sa liwanag. Ang kaharian ay puno ng kulay at buhay, at bawat paggalaw ay sinasamahan ng musika at tawa. Anya, nasa isang lihim na kaharian tayo, bulong ni Ili. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkamangha. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang tanawin ay tila isang bahagi ng panaginip na nagkatotoo. Sa aming paglalakad sa kaharian, nakilala namin ang mga nilalang na hindi namin akalaing makikita namin sa totoong buhay. Mga diwata, mga higante, at mga dragon na may mga mata na naglalagablab. Ang mga nilalang na ito ay nagkikislap sa bawat paggalaw. Ang kanilang mga kwento ay nagbigay liwanag sa mga misteryo ng kaharian. Habang patuloy kaming namamangha sa aming nakikita, naramdaman namin ang pagdating ng isang kakaibang presensya. Isang matandang lalaki na nakasuot ng balabal na gawa sa bituin ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan at karunungan, at ang kanyang tinig ay tila musika sa aming mga tainga. Maligayang pagdating sa kaharian ng Luminara, sabi ng matandang lalaki. Ako si Eldrin, ang tagapangalaga ng lihim na kaharian na ito. Anong klasing lugar ito, Eldrin? Tanong ni Ili. Puno ng kuryosidad. Ngumiti si Eldrin, at ang kanyang ngiti ay tila puno ng mga lihim. Ito ay isang lugar kung saan ang mga pangarap at realidad ay nagtatagpo, sagot niya. Ngunit tandaan, hindi lahat ng nakikita ninyo ay naaayon sa inyong iniisip. Habang nag-uusap kami kay Eldrin, biglang nagbago ang tanawin sa paligid. Ang mga isla ay tila nagsisimulang maglaho, at ang musika ay nagiging malungkot at mabagal. Nararamdaman ko ang kakaibang pag-aalala sa aking dibdib, na para bang may paparating na panganib. Ilay, may kakaibang nangyayari. Bulong ko sa aking kapatid. Nagkatinginan kami at naramdaman namin ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Sa isang iglap, ang kaharian ng Luminara ay tila nagiging anino ng dating kaluwalhatian. Ang mga nilalang na dati ay puno ng buhay ay nagiging mga silweta, at ang mga palasyo ay nagiging abo. Kami ni Ellie ay nagkatinginan, puno ng takot at pag-aalala. Eldrin, ano ang nangyayari? Tanong ni Ellie. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man makasagot si Eldrin, biglang sumulpot ang isang nilalang mula sa dilim. Isang nilalang na may mga mata, na naglalagablab sa galit at puot. Ang kanyang presensya ay puno ng kadiliman, at ang kanyang mga kamay ay tila may kakayahang magwasak ng mundo. Anya, Ili, tumakbo! Sigaw ni Eldrin, ngunit huli na ang lahat. Ang nilalang na ito
ay nagpakawala ng isang sigaw na nagwasak sa paligid at ang mundo sa aming paligid ay nagsimulang gumuho. Sa huling sandali, naramdaman ko ang kamay ni Eli na mahigpit na nakahawak sa akin at kami ay naglaho sa dilim. Hindi alam kung saan kami dadalhin ng kapalaran. Ang lihim na kaharian ay naglaho at kami ay naiwan sa isang mundo ng walang katiyakan. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang mga lihim ng kaharian ng Luminara ay patuloy na bumabalot sa amin, naghihintay sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kakaibang kilabot na bumalot sa akin habang naglalakad kami sa makipot na landas patungo sa hindi pa namin kilalang kaharian. Ang liwanag mula sa mga kumikinang na alitaptap ang nagsilbing tanglaw sa madilim na kagubatan. Ang kapatid kong si Leo ay masayang nagtatatalon sa unahan habang ako naman ay sinusubukang ikalma ang aking mga kaba. Nora, bilisan mo. Mukhang malapit na tayo. Sigaw ni Leo habang tinuturo ang isang malaking arko na tila gawa sa mga ugat ng puno. Habang papalapit kami sa arko, naramdaman kong parang may mahiwagang enerhiya ang bumabalot sa paligid. Ang hangin ay tila nagbago, naging mas magaan at puno ng matamis na halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita. Pagdaan namin sa arko, bigla kong naramdaman ang pag-init ng aking palad at nang tingnan ko ito, nakita kong kumikinang ito ng kaunti. Si Leo ay napansin din ang kanyang kamay at pareho kaming napatingin sa isa't isa, puno ng pagtataka. Sa kabila ng arko, bumungad sa amin ang isang tanawin na hindi ko inakalang makikita ko sa buong buhay ko. Isang kaharian na tila nagmumula lamang sa mga kwento ng diwata. Ang mga gusali ay yari sa mga kristal at ang mga puno ay puno ng prutas na kumikinang sa iba't ibang kulay. Sa gitna, isang malaking kastilyo ang nakatayo, tila umaabot sa langit. Nora, tingnan mo yun. Bulalas ni Leo habang tinuturo ang isang grupo ng mga nilalang na may pakpak na lumilipad sa ibabaw ng isang lawa na puno ng kumikinang na tubig. Sila ay may mga mukhang kaaya-aya at ang mga pakpak nila ay parang gawa sa mga bahaghari. Hindi ko mapigilang magtaka kung paano kami nakarating dito. Ano ang kaharian ito at bakit tila kami ang unang tao na nakakita nito. Habang patuloy kaming naglalakad, unti-unti kong naramdaman na parang may bumubulong sa akin. Mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit parang nagkakaroon ng kahulugan sa aking puso. Nang makarating kami sa gitna ng kaharian, isang grupo ng mga nilalang ang lumapit sa amin. Sila ay may iba't ibang anyo. Ang iba ay parang mga tao na may mga pakpak. Ang iba naman ay may mga balat na parang puno. At ang iba ay may mga mata na naglalagablab sa iba't ibang kulay. Maligayang pagdating, mga tagapagligtas. Sabi ng isa sa kanila, isang nilalang na may pakpak na parang sa paru-paro. Matagal na namin kayong hinihintay. Nalito ako sa kanilang sinabi. Tagapagligtas? Ano ibig sabihin niyo? Tanong ko habang si Leo ay nakatingin sa kanila ng may kuryosidad. Itong kaharian ay matagal nang nakatago mula sa mundo ng tao, ngunit kayo ang may kakayahan upang ibalik ang balanse na nawala sa aming mundo. Sagot ng nilalang. Sa inyong pagdating, muling nagising ang mga sinaunang kapangyarihan. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang pag-init muli ng aking palad, ngunit ngayon ito ay mas maliwanag. Ang mga kristal na gusali ay tila sumasabay sa pagtibok ng liwanag mula sa aking kamay. Si Leo ay nakatingin sa kanyang sariling kamay na ngayon ay puno rin ng liwanag. Hindi ko alam kung paano namin kayo matutulungan, sabi ni Leo. Ngunit ako ay nakaramdam ng kakaibang lakas. Parang may bahagi sa akin na alam ang sagot, ngunit hindi ko pa ito lubos na maintindihan. Ang inyong pagdating
ay ang simula ng pagbabalik ng aming kaharian sa dati nitong kaluwalhatian. Sabi ng isa pang nilalang na may mga mata na parang mga bituin. Ngunit may isang panganib na nakatago sa likod ng mga anino. Sa kanyang sinabi, naramdaman ko ang paglamig ng hangin at ang mga anino ay biglang gumalaw sa paligid namin. Ang mga nilalang ay biglang nagkaroon ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. May mga nilalang na nais sirain ang ating mundo, sabi ng nilalang na may pakpak, at kailangan namin kayo upang mapigilan sila. Tumingin ako kay Leo at siya ay nagbigay sa akin ng isang matatag na tingin. Alam kong kailangan naming malaman ang aming layunin sa kaharian ito, ngunit paano? Ang tanong na yon ay patuloy na bumabagabag sa aking isip. Ngunit paano kami makakatulong sa inyo? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ang sagot ay nasa inyong mga palad, ngunit kailangan niyo munang tuklasin ang lihim ng inyong kapangyarihan, sabi ng nilalang, at bigla niyang itinuro ang isang landas na papunta sa isang madilim na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad kami patungo sa landas na yon, naramdaman ko ang pag-alala na bumabalot sa akin. Ano ang aming matutuklasan? Paano namin matutulungan ang kaharian? Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sa dulo ng landas, isang mahiwagang pintuan ang bumungad sa amin. Sa likod nito, naramdaman ko ang pagdaloy ng mas malakas na enerhiya, isang bagay na maaaring magbigay sa amin ng kasagutan o isang bagay na maaaring magdala ng mas matinding panganib. At sa pagbukas ng pintuan, isang liwanag ang bumalot sa amin at doon nagsimula ang aming tunay na pagsubok sa aming paglalakbay sa mahiwagang kaharian. Ako at ang aking kapatid na si Lila ay patuloy na namamangha sa mga kakaibang tanawin at nilalang na aming nasasalubong. Ang mga puno ay kasing taas ng mga tore. Ang mga dahon ay kumikislap na tila mga bituin. At ang hangin ay puno ng mga awit ng mga ibon na hindi pa namin naririnig noon. Sa bawat hakbang, parang mas lumalalim ang koneksyon namin sa lugar na ito, na tila ba kami ay bahagi na ng kanyang kwento. Habang naglalakad kami sa isang makitid na landas, napansin kong may kakaibang liwanag na kumikislap mula sa ilalim ng mga dahon. Tingnan mo, Lila, sabi ko, habang tinuturo ang liwanag. Agad niyang sinundan ang aking tingin at sabay kaming lumapit upang suriin ito. Sa paghukay namin sa mga dahon, natagpuan namin ang isang maliit na kristal na tila may sariling liwanag. Habang hawak ko ito, naramdaman ko ang isang kakaibang init na nagmumula rito. Ano kaya ito? Bulong ni Laila. Nakitang-kita ang pagka-curious sa kanyang mga mata. Wala akong ideya, sagot ko. Pero parang may espesyal na kapangyarihan itong kristal na ito. Habang hawak ko ang kristal, bigla itong kumislap ng mas maliwanag. At sa isang iglap, ang paligid namin ay nagbago. Napatigil kami sa aming mga hakbang at napatingin sa paligid. Ang mga puno, na dati puno ng liwanag, ay ngayon ay tila nagkukubli sa dilim. Ang mga awit ng ibon ay napalitan ng katahimikan na tila ba may pinaghahandaan kaming di inaasahang pangyayari. Anong nangyari? Tanong ni Lila, medyo kinakabahan. Hindi ko alam, sagot ko, habang mahigpit na hawak ang kristal. Napatingin ako sa kanya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong tapang at takot na nararamdaman ko. Alam ko na kahit anong mangyari, hindi kami maaaring sumuko. Nagpatuloy kami sa paglalakad, kahit na ang paligid ay tila mas nakakatakot kaysa kanina. Bigla, mula sa likuran ng isang malaking bato, ay may lumitaw na isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay mahaba at puti, at ang kanyang mga mata ay tila may alam sa lahat ng lihim ng mundong ito. Huwag kayong matakot, sabi ng matanda, na may tinig na puno ng kabaitan. Ako si Althea
ang tagapag-ingat ng lihim na ito. Agad kaming nag-usap ni Lila sa tingin, tila nagtatanong kung dapat ba naming pagkatiwalaan ang matanda. Ngunit may kung anong sa kanyang presensya na nagpapakalma sa amin. Alam ko kung bakit kayo narito, patuloy ni Althea. Ang kristal na hawak mo, bata, ay isang bahagi ng puso ng kaharian. Isa itong susi sa mga lihim ng lugar na ito. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? At paano kami makakabalik sa aming mundo? Ngumiti si Althea at lumapit sa amin. May 100 pabalik, ngunit kailangan ninyong malaman ang katotohanan tungkol sa inyong pagdating dito. Hindi kayo aksidenteng napadpad sa kaharian. Nagtaka kami sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lila. Dumaan kayo sa portal na hindi sinasadyang mabuksan ng kapangyarihan ng kristal. Paliwanag ni Althea. Ngunit hindi ito nagkataon. Ang inyong pamilya ay may koneksyon sa kaharian na ito. Ang dugo ng mga tagapangalaga ay dumadaloy sa inyong mga ugat. Hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Napatingin ako kay Lila at nakita ko ang parehong pagkagulat sa kanyang mukha. Kaya pala, bulong ko habang unti-unting bumabalik ang mga alaala ng mga kwento ng aming mga magulang tungkol sa aming ninuno. Ngunit may panganib. Biglang seryosong sabi ni Althea. Ang kristal na hawak mo ay hinahanap ng mga nilalang na naisirain ang balanse ng kaharian. Kailangan ninyong protektahan ito. Habang sinasabi niya ito, biglang naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Sa kabila ng dilim, may mga aninong nagsisimulang magpakita mula sa kagubatan. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa galit at kasakiman. Kailangan ninyong magmadali, sabi ni Althea. Ngayon na ang oras para malaman ninyo ang inyong kapalaran. Habang umiigting ang tensyon, napagtanto kong nasa gitna kami ng isang digmaan na hindi namin inasahan. Ngunit kasama ang aking kapatid, alam kong handa kaming harapin ang anumang pagsubok. Sabay naming hinawakan ni Lila ang kristal. At sa isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang lakas na pumapasok sa aming mga katawan. Sa aming harapan, ang landas ay biglang nagliwanag at sa dulo nito isang pintuan ang unti-unting bumubukas. Kailangan nating magtiwala, sabi ko habang hinihigpitan ang hawak sa kamay ni Lila. At sa mga sandaling iyon, kahit na puno ng kaba ang aking dibdib, alam kong ito ang simula ng isang mas malaking pakikipagsapalaran. Ako'y nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog, ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa aking pisngi. Ang mga mata ko'y nangingilid pa sa antok, subalit ang mga naririnig kong bulong-bulungan ay tila ba sumisiksik sa aking isipan. Ang tunog ng mga dahon na humahampas sa hangin at ang malumanay na agos ng ilog sa di kalayuan ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang pag-aalala. Nasaan ang aking kapatid? Nang bumangon ako, agad kong napansin ang makulay at hindi pangkaraniwang tanawin sa paligid. Ang mga puno'y tila ba sumasayaw sa saliw ng hangin. Ang kanilang mga dahon ay nagliliwanag sa iba't ibang kulay. Pula, asul, ginto. Ang lupaing ito ay puno ng hiwaga, tila ba isang bahagi ng kwento na hindi ko pa nababasa. Ang kaharian na ito ay lihim, ngunit ngayon, ito'y unti-unting nagbubukas sa harap ng aking mga mata. Kuya, sigaw ni Laila, ang aking kapatid na babae, mula sa likuran ng isang makapal na punong may mga ugat na tila ba nagsusulsi ng hangin. Agad kong tinungo ang kinaroroonan niya. Ang damdamin ko'y naging magaan nang makita ko siya. Lila, anong nangyari? Saan tayo? Tanong ko habang nilalabanan ang pagkalito sa aking boses. Nakita mo na ba ito? Ang kagandahan ng lugar na ito ay hindi ka panipaniwala. Sabi ni Lila, ang kanyang mga mata
ay kumikislap sa saya. Habang siya'y nagkukwento tungkol sa kanyang mga nadiskubre, sinubukan kong alamin kung paano kami narating sa kaharian na ito. Ang huling alaala ko ay ang paglalakad namin sa kagubatan, ang madilim na daan na hindi namin kabisado. At ngayon, narito kami sa isang lugar na tila ba galing sa pantasya. Lila, kailangan nating hanapin ang daan pauwi, sabi ko. Pilit na binubuo ang plano sa aking isipan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang kakaibang nilalang ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Ang nilalang na ito ay maliit. May mga pakpak na kasing linaw ng kristal at ang kanyang mga mata ay tila ba alam ang lahat ng sikreto ng mundo. Maligayang pagdating sa kaharian ng niyebe at kislap, ani ng nilalang, ang boses nito ay parang halik ng hangin sa umaga. Sino ka? Tanong ni Lila, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ako si Ilara, ang tagapag-alaga ng kaharian na ito. Kayo ay narito sapagkat kayo'y napili. Tanging ang mga may purong puso lamang ang makakarating dito. Paliwanag ng maliit na nilalang. Napili? Pulong ko sa sarili, maging ako'y naguguluhan sa mga nangyayari. Oo, napili. Ngunit tandaan ninyo, ang kaharian na ito ay may mga batas. Makikita ninyo ang kagandahan, ngunit may mga panganib din na dapat iwasan. Dagdag pa ni Ilara. Habang kami nakikinig sa kanya, ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang mga puno ay naging mas komplikado ang mga hugis. Ang lupa ay parang pumipintig sa bawat hakbang namin. Nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya sa hangin, isang pakiramdam na nag-uudyok sa aming magpatuloy sa aming paglalakbay. May isang bagay na kailangan ninyong malaman, sabi ni Ilara. Ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Ang kaharian ay may isang lihim, isang bagay na hindi dapat matuklasan ng kahit sino. Ngunit kayo ay mayroong kakayahan upang baguhin ang kapalaran ng lugar na ito. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng maraming katanungan sa aking isipan. Ano ang lihim na ito? Bakit kami ang napili? Habang kami naglalakbay, nakita namin ang mga nilalang ng kaharian. Mga kabayong may pakpak, mga isda na lumilipad sa hangin, at mga bulaklak na nag-uusap. Ang bawat hakbang ay puno ng hiwaga. Bawat tanawin ay tila isang bahagi ng kwento na hindi ko pa nababasa. Ngunit sa kabila ng kagandahan, naroon ang pakiramdam na may isang bagay na hindi tama. Ang mga bulong ng hangin ay tila may babala, at ang mga nilalang ay nagmamasid sa bawat galaw namin. May isang bagay na dapat naming malaman, isang bagay na maaring magbago ng lahat. Sa dulo ng aming paglalakbay, narating namin ang isang malaking pintuan, gawa sa pilak at ginto, na may mga ukit ng mga sinaunang simbolo. Ang pintuan na ito ay tila nagtataglay ng lihim na nais ipaalam sa amin. Ang pintuan na ito, sabi ni Ilara, ang pintuan na ito ay magdadala sa inyo sa katotohanan. Huwag kayong matakot, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa amin ng tapang. Ngunit ang pagpasok sa pintuan ay nangangahulugang pagtuklas sa isang bagay na maaaring hindi namin inaasahan. Ano ang nasa likod ng pintuan na ito? Sa puntong iyon, hinawakan ko ang kamay ni Lila at kami sabay na pumasok. Ang pintuan ay unti-unting bumukas at sa likod nito ay ang tanawing hindi namin inakala. Isang tanawin na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Sa kabila ng aming pagod at gutom, patuloy kaming naglakad ni Kuya Arvin sa makitid na daan ng hindi namin alam kung saan patutungo. Ang paligid ay tila nag-iiba sa bawat hakbang. Ang mga puno ay nagiging mas matatayog at ang mga kulay ng mga dahon ay nagiging kakaibang lilim ng berdeng hindi pa namin nakikita noon. Ang mga bulaklak sa gilid ng daan ay kumikislap na parang may sariling liwanag na nagbibigay sa amin ng kakaibang pag-asa sa aming dibdib.
Alam mo ba, Ate Lira, para tayong nasa ibang mundo. Bulong ni Kuya Arvin habang magkahawak kamay kaming naglalakad. Oo nga, Kuya. Parang ito na, ang lihim na kaharian na naririnig natin sa mga kwento nila Lola. Sagot ko, habang sinisikap iwasan ang mga ugat at mga sanga na tila ba'y nangungusap. Habang naglalakad, umalingaw ang isang malamyos na musika sa hangin. Nagmula ito sa hindi kalayuan at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nabighani kaming sundan ito. Ang mga nota ay tila may mahikang humihila sa amin patungo sa isang lugar na hindi namin mawari. Hindi nagtagal. Nakarating kami sa isang malawak na parang na napapaligiran ng mga punong kahoy na may mga ugat na tila naglalabas ng liwanag. Sa gitna ng parang, nakita namin ang isang malakristal na lawa na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napakaganda ng tanawin. Tila ba isang piraso ng langit ang bumaba sa lupa. Sa tabi ng lawa, may isang maliit na kubo na gawa sa mga makikinang na bato at kahoy na hindi karaniwan. Parang ito na ang pinagmumulan ng musika. Halika, ate, tignan natin kung ano ang nasa loob. Anyaya ni Kuya Arvin na may halong pananabik sa boses. Sigurado ka, kuya? Baka may nakatira dyan. Sagot ko, ngunit hindi ko rin napigilan ang aking kuryosidad. Lumapit kami sa kubo at marahang itinulak ang pinto. Sa loob, nagulat kami sa aming nakita. Isang matandang lalaki na may mahabang pilak na buhok at balbas ang nakaupo sa isang upuan na tila yari sa mga ugat ng puno. Ang kanyang mga mata ay parang bituin na kumikislap sa dilim. Siya ang tumutugtog ng magandang musika gamit ang isang kakaibang instrumento na hindi ko maipaliwanag kung paano gumagana. Maligayang pagdating mga bata, bati ng matanda, na may nakangiting mga mata. Ako si Lolo Orion, matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Nagkatinginan kami ni Kuya Arvin, parehong nagtataka at natatakot. Paano niya kami kilala? Anong klasing lugar ito? Ako ang tagapag-alaga ng lihim na kaharian na ito, paliwanag ni Lolo Orion, at kayo ang nakatadhana upang makibahagi sa aming mundo. Bakit po kami? Tanong ni Kuya Arvin, halatang naguguluhan. May angking kakayahan kayong hindi nyo pa natutuklasan, sagot niya. Ang inyong pagiging mapagmasid at matatag ang magliligtas sa aming kaharian mula sa panganib na paparating. Nagsimulang magbago ang paligid, naglaho ang kubo, at nakita namin ang isang malawak na tanawin ng kaharian. Sa likod ni Lolo Orion, bumukas ang isang portal na nagpapakita ng mga imahe ng mga nilalang na hindi namin kilala at isang malaking anino na tila nagbabanta. Ang aninong iyon ay si Morlocks. Ang dating hari na ngayon ay puno ng kasakiman. Paliwanag ni Lolo Orion. Nais niyang sakupin ang aming kaharian at sirain ang kagandahan nito. Kayo ang makakatulong sa amin upang siya'y mapigilan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Para bang nasa pagitan kami ng isang panaginip at realidad at ang bawat desisyon ay may malaking kapalit. Gusto kong tulungan ang kaharian, ngunit paano namin ito gagawin? Tumayo si Kuya Arvin, puno ng determinasyon. Kung ito ang aming tadhana, gagawin namin ang makakaya namin para makatulong. Tumango ako. Alam kong magkasama namin itong haharapin, anuman ang mangyari. Ngunit bago pa man kami makapagtanong muli, biglang nagdilim ang paligid at narinig namin ang isang nakabibinging tawa. Malapit na akong makalaya, Lolo Orion, sigaw ng isang tinig na puno ng kasamaan. At hindi kayo makakatakas sa aking kapangyarihan. Nagsimulang umalog ang lupa at ang kristal na lawa ay nagkulay dugo. Humawakon kami ni Kuya Arvin sa mga kamay ni Lolo Orion habang unti-unting naglalaho ang liwanag. Sa aming isipan, nagtanong kami, paano namin malalampasan ang panganib na ito? At sino si Morlock sa aming nakaraan na tila may koneksyon sa amin?
Sa kabila ng takot, isang bagay ang alam namin. Hindi namin ito hahayaang magtagumpay. Habang nilalamon ng kadiliman ng paligid, naramdaman ko ang init ng kamay ni Kuya Arvin. Kasama ko siya sa laban na ito at alam kong hindi kami nag-iisa. Ito lamang ang simula ng aming pakikipagsapalaran sa lihim na kaharian. Nang kami ay muling magising, ang liwanag mula sa mahiwagang kaharian ay tila mas maliwanag kaysa sa araw na bumati sa amin kaninang umaga. Hindi ko maipaliwanag kung paano namin narating ang lugar na ito. Ang huling alaala ko ay ang paglakad namin ni Lucas sa isang makipot na daan sa kagubatan. At ngayon, nasa harap kami ng isang napakalaking kastilyo na tila gawa sa mga kumikinang na kristal. Ellie, tingnan mo! Bulong ni Lucas, sabay turo sa isang grupo ng mga nilalang na animoy naglalaro sa isang malawak na damuhan. Ang kanilang mga pakpak ay kumikislap na parang bahaghari sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ko pa nakikita ang ganitong klase ng mga nilalang, ngunit sa isang paraan, pakiramdam ko ay hindi sila mapanganib. Sa halip, tila inaanyayahan nila kami na sumali sa kanilang masasayang laro. Parang nasa kwento tayo, bulong ko kay Lucas habang lumalapit kami sa kanila. Oo nga, Ellie, pero paano tayo makakauwi? Tanong niya, may bahagyang pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko alam ang sagot sa kanyang tanong. Sa halip, nagpasya kaming magpatuloy sa paglalakbay sa kaharian, umaasa na may makikita kaming sagot sa misteryo ng lugar na ito. Sa bawat hakbang, ang lupa ay tila bumubuhay ng musika, malambing at puno ng misteryo. Hindi nagtagal, narating namin ang isang malawak na hardin na puno ng iba't ibang bulaklak na hindi namin alam na umiiral. Ang kanilang mga kulay ay mas maliwanag kaysa sa kahit anong nakita namin sa mundong kilala namin. Sa gitna ng hardin ay naroroon ang isang fountain na ang tubig ay lumilipad paitaas sa halip na bumagsak pababa. Sa tabi nito ay may isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko, nakangiti sa amin. Ang kanyang mga mata ay parang naglalaman ng buong kasaysayan ng mundong ito. Maligayang pagdating, mga bata, sabi niya, na tila alam na ang aming mga pangalan. Ako si Althea, ang tagapag-ingat ng kaharian ng Luminescence. Alam kong marami kayong katanungan. Papaano po kami nakarating dito? Tanong ko, puno ng pagtataka. Ngumiti si Althea at sa kanyang nangiti ay may nakatagong lihim. Ang kaharian ay pumipili ng mga taong may dalisay na puso. Ellie, kayo at ang iyong kapatid, si Lucas, ay pinili dahil sa inyong pagmamasid at pagkakaroon ng bukas na puso sa mga misteryo ng mundo. Pero paano po kami makakauwi? Tanong ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Makakauwi kayo kung nais ninyo, sagot ni Althea. Ngunit bago ang lahat, kailangan ninyong malaman ang lihim ng kaharian. Ang bawat isa na nakatapak dito ay may layuning dapat tuparin. Napatingin kami ni Lucas sa isa't isa. Ano ang layunin namin? At paano namin ito matutuklasan? Sa labas ng kaharian, may mga nilalang na hindi mabuti ang intensyon. Sila ay nagtatangkang makuha ang kapangyarihan ng luminescence. Paliwanag ni Althea. Kayo ay narito upang protektahan ang kaharian mula sa kanila. Nang sabihin niya ito, bigla kong nadama ang bigat ng responsibilidad na nasa balikat namin. Hindi ko alam kung paano kami makakatulong, ngunit alam ko na kailangan naming subukan. Ellie, kaya na natin to, bulong ni Lucas na tila nabuhayan ng loob. Kailangan lang nating malaman kung paano. Bago pa kami makapagtanong ulit, narinig namin ang isang malakas na tunog mula sa direksyon ng kagubatan. Isang grupo ng mga nilalang na tila gawa sa kadiliman ang lumabas. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng kasamaan. Narito na sila, sabi ni Althea, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala.
ngunit hindi kayo nag-iisa. Sa likod namin, biglang lumitaw ang mga nilalang na nakita namin kanina. Ang mga may pakpak na parang bahaghari. Sila ay pumwesto sa tabi namin, handang ipagtanggol ang kaharian. Habang kami ay naghahanda sa paparating na laban, naramdaman ko ang init ng isang bagay sa aking bulsa. Nang ilabas ko ito, isa itong kristal na kumikislap ng liwanag na tila taglay ang buong kalangitan. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa akin, ngunit naramdaman ko ang kapangyarihang ibinibigay nito. Ellie, ano iyan? Tanong ni Lucas, hindi maalis ang tingin sa kristal. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko na makakatulong ito. Sagot ko, habang inilalapit ang kristal sa mga nilalang ng kadiliman. Habang papalapit sila, nagliwanag ang kristal na tila bumabalot sa amin ng isang proteksyon na enerhiya. Sa isang kisap mata, ang mga nilalang ng kadiliman ay naglaho at ang kaharian ay muling napuno ng liwanag. Sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano ko nagawa iyon? At ano pa ang mga lihim na daladala namin mula sa kaharian? Ang kasagutan sa mga tanong na ito ay nanatiling misteryo. Ngunit alam ko na hindi ito ang huli. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang at ang lihim ng kaharian ay patuloy na magbubukas sa aming harapan.